Tisoy bumati ng Valentine's Day. Tinupad talaga ni Alden no, yung kanyang sinabi mga kasambreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. So ito na nga ha, fresh na fresh kagabi. Umattend si Alden ng Center of Excellence for BDO mga kasambreros na kung saan ay host si Alden. Ang nakakatawa dito mga kasambreros ay talagang ano may post dito si admin Pinay in Switzerland. Sabi niya dito ay bawing-bawi daw ang video kay Alden kasi nga host na siya, performer pa siya, entertainer. Bawing-bawi ang video kay Alden, ambassador na, host pa, tapos entertainer. Grabe no, alam niyo mga kasambreros, dito natin nakita na minamaximize talaga ni Alden yung kanyang potential, yung kanyang talent na minamaximize niya yung kung anong meron siya kapag ginagamit niya mga kasambreros. Nga pa, kunwari, tawag dito, di ba ano yan pag artista ka, tapos may ginagawa, kunwari ito lang yung kasunduan nyo sa bayad, or kunwari in talent fee, or for example, tulad dito, umattend si Alden. So kumaga pa, hosting lang yung binayaran dito. Siguro yung pag-perform niya, pagkanta, no, siguro bonus na lang niya yun mga kasombrero sa mga tao. Yun yung sinisip ko ha, kasi pagka artista ka tapos hinar ka, konting mo lang na hindi kasama dun sa agreement niyo, babayaran niya ng brand, no? Or babayaran na nag-hire sa'yo. Pero knowing Sir Alden, alam ko siguro hindi na ito binayaran to mga pagkanta niya. Parang bigay niya na lang sa tao mga kasus kasi ganun siya, no? Very kind mga kasombreros. So kasama nga niya dito. And by the way ha, request ko lang sa mga nanonood po sa vlog natin, patapusin nyo naman yung vlog natin, no? Bago yung mag-comment tayo. Kasi of course na yung iba nagmamadali kagabi na paano i-attend si Alden ng kasi po yung ating vlog po ay organized po tayo sa awa ng Panginoon, no? Hindi minsan tulad nito nag-voice over ako ng alas 9 ng umaga, Feb 15. Tapos maya-maya may so hindi patapusin muna natin kasi tapos magantay-antay tayo kasi kasi syempre hindi naman agad-agad na pag may event si Alden ngayon tapos 2 minutes lang ipopost ko agad. So hindi po ino-organize po natin ha. So yun lamang po request ko. Tsaka patapusin po natin ang mga items, yung vlog bago tayo mag-comment, mag-judge agad-agad ha. Pero maraming salamat po, no, sa talagang walang sawang sumusuporta sa Kathleen sa ating channel. So yun lamang po ang aking paalala. Patapusin po muna natin bago tayo mag-comment na ganto ganyan. Kasi minsan binabawi ko naman kapag nagkamali ako within the vlog. Pero pag hindi talaga, sa next vlog ko na naman siya babawiin. So yun. Pero ang request ko lang patapusin po muna natin ang isang vlog bago tayo mag-comment na ganto ganyan. So ganun pa. Pero maraming salamat po ha. Mahal na mahal ko po kayo mga kasombreros, Kathleenatics at Don Belnatics na rin, no? Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay niyo. So going back dun sa items natin, si Gabi yun nag-post sa kanyang Instagram story. Sabi niya dito sa isa, ang cute ng kanyang ang cute ng kanyang ng kanyang caption. Magandang gabi, magandang gabi, poging Alden Richards. So, parang ganon mga kasimers yung sinabi niya, no? Pero ito po ay post ni Aapeng, tapos ni-repost lang ni Gabi sa kanyang Instagram story mga kasimers, no, ni Gabi Garcia. So, nagsama ulit ang dalawang to, no? Kasi dati sa Miss Universe Philippines ay magkasama rin tong mga hosts ng dalawang to. Si Alden at saka si Gabi Garcia mga kasombrero sa Miss 2023 Miss Universe yata yun o kung hindi ako nagkakamali. Hindi, 2024 basta something like that, 2022 hanggang 2024 na Miss Universe PH mga kasombrero. So sila yung hosts ng pageant, no? So yun siya. So ang galing nito ni Gabi, no? Ano rin to, no? VJ, DJ din to si Gabi. So yun. Tapos yun, mga pictures nila ni nakatuxedo si Soiti dito mga kasembreros, no? At saka grabe, iba talaga ang dating ni Soiti. So beautiful Gabi. Si Klang Lumanog ang nag-post ito tapos ni-repost niya, no?
ni Gabi, mga kasumers. Ni Gabi, grabe no, fresh na fresh ang look ni Soiti dito, oh. So talagang ito yung sasabi niya. Okay, so ito na yung major items action natin, no, tinatopic na natin. So na tawag dito na ito yung kanyang sinabi talaga, tinupad niya yung kanyang sinabi, mga kasembreros, na sa Valentine's Day ay may trabaho tayo. So grabe no, kasi naka-schedule yun no. Nakita niyo talaga na alam niya yung schedule niya, nasa Valentine's Day sa mismong Feb 14 ay dito may trabaho siya. So mali yung inisip ko, parang that slipped off my mind na nga pala na may trabaho siya. Pero siguro nag-late, magse-celebrate sila today. Ayun, yung inisip ko kasi Sunday ngayon. Baka mag-celebrate sila ng family niya ng Valentine's Day, mga kasombrero. So yun na lang, hindi sa mismong Feb 14 kundi later sa Feb 14, mga kasombrero. So baka magdi-dinner date, no, naman talaga usual na yun sa kanila, mga kasembreros na magpamilya, na lumalabas sila minsan and so on. Tapos mamaya papakinggan natin tong mga videos, mga kasembreros, para ma-appreciate ninyo. So dito ay in-introduce no si Alden Richards. Grabe, Alden is the busiest actor. So yung pag-introduce nila doon sa mismong event, sa ano pala to, sa SM Convention Center no, sa Parañaque, mga kasembreros. Alam ko kasi ang SM Convention Center. Okay. Kasi diyan kami sa Parañaque nadadaan namin talaga parati yung SM, mga kasembreros. So sa SM Parañaque. Pero iba kasi SM Sukat na Parañaque, mga kasembreros. So diyan talaga yung area namin, no. Doon ako tumira talaga sa SM sa Parañaque, Gatchalian, sa malapit sa Sukat, mga kasembreros, sa Parañaque. So na-miss ko tuloy yung lugar. So yun po, no. Tapos pag-introduce niya dito, tapos of course ang energy ni Gabi at saka ni Alden. Tanghali yung sinabi ni Alden dito, so ibig sabihin earlier pala to, no. Hindi na natin nakita agad kasi talagang busy rin tayo sa ibang items. Tapos how's everyone doing, sabi gano'n. Energy grabe nga energy ni Alden. Make some noise for video, sabi nga. Host talaga ang datingan ni Soiti. All in one kasi si Tisoy, si CEO, mga kasumers. Hindi lang siya yung actor ka lang, no. Comparing sa iba na I'm not naman kay Daniel, no, pero si Daniel acting lang, business for example. Si Alden all in one, no. Si Daniel pala kumakanta din, no. Si Alden, pag-host mo, sige, kausap mo sa mga Amerikano, foreigners, sige, go. Tapos pag sa business, of course, hindi rin nagpapahuli. Tapos paging ambassador, charity, ganito. All in one siya, no, director, producer, no. So kumbaga pa talagang actor, of course, no. Talagang masabi mong sabi nga ni Pinay in Switzerland ay bawing-bawi ang BDO kay Alden. Brand ambassador na, ay entertainer pa, no, singer pa, mga kasembreros. So kumbaga parang yun yung sasabi na ang charisma niya kapag may event, tapos alam ng tao na si Alden, dudumog talaga sila, mga kasembreros, no. May nakita akong isang video sa next vlog na natin yon, talagang grabe. Kasi alam nila na na kumbaga pinapasaya talaga, alam ng brand na si Alden papasahin niya talaga, at saka kumapang ituturing niya talaga ng yung mga fans at saka mga present doon na they're important, no, they're valued, mga kasembreros. So ganun siya, no, kung kaya kumbaga paldong pa sabi niya, paldong mga kasembreros, no. So yun po talaga, na play ko po ito mamaya, mga kasembreros, no, itong mga videos, mga kasembreros, para mapakinggan po ninyo si Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos si Mama Ten, in relation doon, si Mama Ten at saka si Alden, actually nag-post siya, no, ng mga pictures at saka mga ibang kaganapan nila doon sa birthday niya kahapon, no, mga kasembreros. So happy birthday, Mama Ten, no. Tapos may isa dito na may isa dito pinost na kasama niya si Alden, dalawa lang sila. Tapos ang kulit-kulit ni Soiti dito, no. Inaayusan siya dito. Baka ito na yung time na na tao dito na
mag-ano na siya, mag-host sa BDO Center for Excellence Awards mga kasambreros. So, yun po, no. Tapos, bumati rin siya, no, isa sa mga major items natin. Bumati siya ng Valentine's Day sa kanyang Instagram story, no. Happy Valentine's Day. Flowers cannot bloom without sunlight and humans cannot live without love. Grabe, no? Ang ganda ng kanyang caption. Ito po ay mula sa AR Foundation, tapos pinost niya rin. So, parang bumati rin siya mga kasambreros, no. Happy Valentine's Day. Ang ganda ng kanyang caption, flowers cannot bloom without sunlight and humans cannot live without love. Grabe, no? Ang lalim at ang lupit nito. So ngayon ko lang din nabasa at saka napansin na may caption pala siya na ganito kasi maliit lang siya mga kasambreros. So ang kulit si Alden dito ay parang ano siya, parang nagkukulit-kulitan mga kasambreros. Tapos next item natin, si Kath naman, 8 hours ago, Puso and I Love You Kath. Ito po ay pinost ng Catherine Blue Hearts, no? Game, sabi niyang ganito. Fans lang ni Catherine ang pupuso nito. Tapos, daming likes, so 201 likes 8 hours ago. Nakadamit siya dito ng nagdamit-damitan siya dito ng dahon ng saging. Pero if I'm not mistaken, ito pa yung time ng Kathniel. Tapos pumunta sila sa Thailand, sa BKK mga kasambreros. So, napanood ko yung video nito, pero hindi ko na po i-play mga kasambreros. Nakita ko lang na pinost ng Catherine admin, no? Na Catherine Blue Hearts mga kasambreros. Ang cute ng ginawa ng isang fan dito, ng Kathleen mga kasambreros. Ginawa niyang twinning, no? Ang Kathleen sa red. Tapos yung kanyang music dito ay Come to me and hold me and you will see the love. So tapos yung white ni Alden na tuxedo, every single day you always act this way. Tapos white, red, white, promise so I love you but this is all I know. Talaga kumanta na dito, no, kahit sintonado. Pagpasensyaan nyo na. Gusto ko lang kasi ma-relay yung naririnig ko mga kasambreros. Kasi minsan pag piniplay natin to mga to, may music background ay nakaka-copyright tayo, no? So pasensya na po kayo mga kasambreros ko. Kaya kinakanta ko kahit sintonado. Kahit sintonado para marinig nyo at saka malaman nyo. Gusto kong i-relay yung information na naririnig ko rin po mga kasambreros. Tapos ito, 4 hours ago, si Alden at saka si Paolo Avellino mga kasambreros. So daming likes, 200 likes mga kasambreros posted by Chick Vids Out. Si Alden, ang emoji daw niya ay heart na may nakahag na emoji. Tapos si Paolo Avellino naman ay heart lang mga kasambreros. Pero para silang magaling na aktor ha. Si Paolo mga kasambreros. So magaling din to sa actingan, no? From GMA din to dati, no? Starstruck, kabatch ni na Raisa Sinon yata, no? Kabatch na Raisa Sinon ni na LJ Reyes. Tapos kabatch niya, magkakabatch pa sila ni Chris Bernal. Parang hindi, no? Parang kabatch sila ni Chris Bernal. Aljur Abranica. Oo, Aljur Abranica at saka, no? So basta naging magulo na ako sa mga batch ng Starstruck, no? Ito na nga ha, ang Sparkle Jimmy Artist Center 9 hours ago ay nagpa-teaser din nung Stars on the Floor mga kasambreros mamaya ni Sir Alden, no? 7:15 PM ha sa GMA mga kasambreros. So ang cute lang kasi 'di ba, Feb 15, 7:15 PM. So ang Sparkle Jimmy Artist Center kagabi ay nag-post, no, bukas na. So bukas na yung term niya kasi kagabi ko pa siya na screenshot mga kasambreros. Catch Asia's multimedia star Alden Richards as host ng nagbabalik na #1 dance reality competition in the country, Stars on the Floor 2026. Tomorrow, February 15, 7:15 on. Yan po, no. Ako pa ay nag-voice over, as I've mentioned, 9 AM na mga kasambreros, no. So mamaya ay nasa All Out Sunday siya mga kasambreros. So next item next vlog na natin yung pag-feature sa kanyang All Out Sundays guesting mga kasambreros. Tapos ito, na-screenshot ko na ito noong nakarang araw pero nakalimutan ko. Si Alden pala doon kasi nagtataka rin ako doon sa time na parang nagsusulat siya na naka-white.
sa Woonmart Santa Rosa, Laguna pala siya. So yung Woonmart parang isang supermarket, no, na located sa Santa Rosa, Laguna, mga kasombrero. So pumunta siguro siya doon, siguro may binili or may pinuntahan or parang siguro kumain and so on. Tapos yun, may nagpasulat sa kanya, mga kasombreros. So Woonmart pala, no, yung pangalan nun, mga kasombreros. Ito next item natin, natatawa na naman ako dito, mga kasombreros. 6 hours ago, yung binigyan ka ng bouquet, ng pa-bouquet pero ribisco laman. Cute ni Alden, sabi. Happy Valentine's, Aldab. Tapos, di ba 6 hours ago, Aldab yung nag-post. 6 hours ago, tapos yung likes ay 413, o di ba ang dami pa rin. Tapos picture ni Maine Mendoza sa baba. Grabe, no? Hindi pa rin sila makamove on, mga kasombreros, kahit na kinasal na si Maine Mendoza, mga kasombreros. So umaasa pa rin ba sila, no? Yun yung iniisip ko. Tapos ito, may ano na sila, no? Kapuso Forever. Sabi daw dito, ang magiging part ng Stars on the Floor na celebrity dance stars, mga kasombreros, is na Rocco Nacino at saka si Jasmine Curtis Smith. So ito po ay post, no? So nagulat ako, no, na sila pala yung na dalawa. So parang hindi sumagi sa isip ko, no? Si Rocco Nacino magaling din sumayaw si Jasmine Curtis Smith magaling din naman sila. So titingnan natin yung mga performances nila, no, mga kasombreros. Rocco Nacino and Jasmine Curtis Smith kasama sa mga celebrity dance stars ng Stars on the Floor Season 2 premieres tomorrow, Feb 15 on GMA. So yun po, no, abangan natin yung kanilang performance, mga kasombreros. So nagulat ako na sila pala yung dalawa sa mga kasama ng Tapos ito, ang cute ng ginawa ng isang fan din dito, no. Feb 14, 2026. Parang siya, parang kinumpile niya at pinagtabi ang Kathleen, no, nung pareho silang nag-heart sign ng kanilang mga kamay, mga kasombreros. So si attorney at saka si Soy, mga kasombreros. Alam niyo, parang ang social media ngayon, parang grabe ang labanan talaga ngayon. Labanan ng mga maka-Mark, Mayor Mark Alcala, labanan ng Tisoy, mga kasombreros, or mga Kathleen. So tingnan na natin sa huli. Pero kami ay solid Kathleen pa rin, no, mga kasombreros and mga Kathleenatics. Tapos ito si Ma'am Catherine, may flowers daw siya, no. Tapos dito parang yung flowers dito ay mga light pink roses, no, hindi siya red, mga kasombreros, no. Tapos ang saya dito ni attorney. Pero alam ko throwback ito. Ito pala yung time na sabi dito ng caption ay parang first time nila na mag-meet ni Alden, mga kasombreros, na nahihiya pa si Alden kay Kath, mga kasombreros. Pero ang alam ko, yung suot niya na to ay nasa Singapore yata sila, if I'm not mistaken. Pero dito sila unang nag-meet sa Pilipinas, kung kaya. Pero throwback lamang po ito, mga kasombreros, nilinaw lamang po natin. Tapos Don Bell items tayo, mga kasombreros, no. Si Ma'am Bell ay minimikapan dito, mga kasombreros, yung gamit yung beauty products ng Tali, mga kasombreros. So try ko rin pong i-play ito, mga kasombreros, no. Ang ganda ni Ma'am Belinda dito, inayusan siya. Tapos bilisan ko lang po, mga kasombreros, si Sir Donnie Pangilinan ay nasa nasa Los Angeles, mga kasombreros, nasa America, sa California, Inglewood, California, para nga doon sa kanilang NBA All-Stars, mga kasombreros, no, na ganap. So dito ay kasama niya si Hana Pangilinan na kanyang na kanyang kapatid, mga kasombreros. So NBA All-Star. So busy din ni Sir Donato, no. Nasa nasa Amerika na, mga kasombreros. So tapos ay merong isang video dito na ito si Kobe Bryant ba to, no? Sobrang tangkad niya, mga kasombreros, ito naka-black. Grabe. Nagmumukha siguro pag tayong tumabi dyan sa kanya, nagmumukha tayong unano.
na magmumukha akong unano mga kasembreros. Grabe yung tangkad niya, no? 7 footer ba? Siguro mga 6'12 ang height or 6'12, 6'11 mga kasembreros, no? So NBA All-Star. Grabe, oh, ang tatangkad na ng mga kasama niya dito, pero namumukod-tangi talaga yung kanyang height mga kasembreros. So dito, Kobe Bryant. Ay, wait, sorry. Hindi pa to si Kobe Bryant. Namatay na pala si Kobe Bryant, mga kasembreros. Sorry po. Yun. Tapos, hindi ko lang kung sino to. So, hindi ako fan ng kasi, ng basketball. ng basketball, mga kasembreros. Tapos, wala rin caption si Donnie sa kanyang Instagram, mga kasembreros. So, pero yun po, no. Sorry, namatay na pala si Kobe Bryant. So, yun po. Actually, yan lamang, no, sa ating Captain at saka dumbbell items. I-play ko po itong mga items na videos, mga kasos niya Soiti doon sa Video Center of Excellence na ganap niya kahapon. Tapos, after nyan, ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Blessed Sunday po, ha, sa bawat isa. Is one of the Philippines' most prominent and multi-awarded actors, a box office phenomenon, host, entrepreneur, and filmmaker. Please welcome GMA Network's prime actor and Asia's multimedia superstar, our very own BDO brand ambassador, Alden Richards. Magandang tanghali po sa inyong lahat. How's everyone doing? Kamusta yung energy check natin dyan? Come on guys, make some noise for video! I love... Hey guys, so today we are doing our makeup, and right now, as you can see, we just finished our cheeks, and we are gonna use Barely There by Tally for my eyes, and for my cheeks, I used Cinnamon Girl for our next shade. So this is our final look. Thank you so much for joining me. Sobrang the best ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title po ay Kanya-kanyang Regalo. 1 Peter chapter 4 verse 10, as each one has received a gift. O ito pala yung mga kasembreros, no? Minister to one another as good stewards of the manifold grace of God. Alam niyo po mga kasembreros, ito yung sasabi din ng Biblia ng Diyos sa atin na bago pa tayo sinilang, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating magulang, no? Sa sinapupunan ng ating tiyan ng nanay ng ating nasa sinapupunan pa lang tayo ng tiyan ng nanay natin, mga kasembreros. Sorry po.
ay may binhi ng nakatanim. May talent, may skill, may regalo, no? Yun siya mga kasembreros. Hindi man siya literal na regalo. Ang sinasabi kasi dito ni Apostol Pedro ay yung gifts ba, yung talents na meron tayo mga kasembreros. Kasi nga tayo po ay stewards. Kumaga pa, tagabantay tayo mga kasembreros. Caretaker tayo ng mga regalo or mga gifts na binigay sa atin ng Panginoon. So kung ako po sa inyo, na-emphasize din dito or na-emphasize din ito yung gifts natin mga kasembreros sa book na The Purpose-Driven Life. So by Pastor Rick Warren. So I encourage you, no, na basahin niyo po yung the Purpose-Driven Life ni Pastor Rick Warren. Napakaganda po ng libro na yan mga kasembreros, based po sa Bible, tapos in-explain yung dito yung mga verses na iba, tapos 40-day challenge siya, tapos yun, basta marami. Napakaganda po ng book na ito mga kasembreros, na sana po ay magkaroon po kayo ng chance na basahin po ito, kasi ma-emphasize at malalaman natin dito na isa sa mga purposes ng buhay natin ay tayo po ay caretaker. Tayo po ay tagapangalaga ng ating asawa, ng ating anak, ng ating magulang. So sila po ay mga kumaga pa ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Okay, hindi natin sila pagmamayari. Kumaga pa pinahiram lang sila sa atin, yung anak natin, asawa, magulang, kapatid, kaibigan, and so on. So pinahiram lang sila sa atin ng ating Panginoon. So they too are under our care. Pag nagiging parte sila ng ating buhay, ay may responsibility tayo na pangalagaan sila. No, we are stewards mga kasembreros. And sila din, ganoon din sa atin. So ganoon siya. Kung ito yung sabi natin na kapag ang nanay, magulang, asawa, kapatid, and so on, any family member, ay alam yung purpose natin sa buhay, ay nagkakaroon ng, yung isa may pangunawa, yung isa may pangunawa, yung asawa may pangunawa, asawang lalaki may pangunawa, yung asawang babae may pangunawa, yung kapatid may pangunawa, magulang, anak. So kung mapakanya-kanya, merong pangunawa, because merong iisang faith na may iisang pananampalataya, may isang paniniwala, at may iisang Diyos na pininiwalaan, at isa sa pamuhay mga kasembreros yung characters na Christ-likeness, no? Ganoon siya kaganda at punong-puno ng purpose kapag tayo po ay namumuhay, no, sa ating pamilya sa loob ng tahanan according sa pag-ibig ng Panginoon mga kasembreros. So tayo po, parati nating isipin na meron tayong kanya-kanyang regalo. Kumaga pa, meron tayong kanya-kanyang skill. Okay? May talent, no, bago pa tayo una sa sinapupunan pa lang tayo ng ating nanay, ay may itinanim na binhi doon. So kung kaya, it's really important na tayo po ay nag-venture. Kung pa dinidiscover natin yung mga strengths natin mga kasembreros, yung ating kalakasan. May iba na-discover yung kanilang talent sa singing. So yun talaga madaling na-discover, no? Kapag may gift ka sa singing, kapag may gift ka sa piano, pag-play ng instrument, may gift ka sa farming, may gift ka sa pagtuturo, may gift ka sa wisdom, may gift ka sa pagluluto, may gift ka sa iba't ibang talent. And yung kurso sa college mga kasembreros, diba, iba yung degree program. May nursing, may HRM, may teaching, may BSBA, office management, no, may engineering, may basta na iba-iba. So parang ganun din ang buhay natin. So kanya-kanya tayong may skill. Kung kaya nga ang isang tao, ang isang estudyante, kapag mag-enroll sa college, dapat alam niya kung ano yung field, ano yung hilig niyang gawin. Kaya kung ikaw mahilig ka sa English, so pwede ka maging education yung kurso, tapos major in English. Kung magaling ka naman sa math, no, may gift ka sa math, no, so pwede ka maging teacher sa math, or mag-AB math ka, and so on. So ganoon, no, kung mahilig ka magluto, no, may gift ka sa cooking, then pwede kang sa sa culinary arts, and so on mga kasembreros. Kung gusto mo naman at may gift ka sa driving, so pwede ka sa automotive, and so on mga kasembreros. So ganoon ba, no? Yung pagkakabigay, no, yung ng talent and skill sa atin mga kasembreros. So sa atin bilang mga mananampalataya sa isang church, kasi meron niyang teaching, no, meron nagtuturo, merong nagwi-win, no. May charisma siya, kung kaya ginagamit niya yung kanyang pagiging charismatic sa pag-invite ng mga tao para mag-church, para manalangin, para mag-Bible study, and so on mga kasembreros. So maraming mga gifts mga kasembreros. Kaya lahat tayo, hindi po pwedeng wala tayong gift
maaring hindi lang natin na-discover, no? May iba nga ako nalaman, di ba? Late na nila nalaman na meron silang gifts sa dancing or sa passion sa dancing. Late na nila nalaman na may passion pala sila or may skills sila sa drawing or sa painting, no? So ganoon siya. Kung kaya it's really important as well na kapag ikaw ay isang individual, pwede kang, di ba, may iba, may planting, di ba, mahilig sa tanim, mahilig magtanim mga kasembreros. So, lalo na sa farming, no? So, may mga tao kasi na hindi nabubuhayan, no? Pag nagtatanim sila, namamatay. So, kahit na anong alaga nila, so may ganoon mga kasembreros. So, yun siya. Kung kaya it's really important na yung message kasi ni Apostol Pedro dito, dapat lahat tayo ay kung paano nagagamit natin at inaalagaan natin, dinedevelop natin, no? Yung ating mga gifts sa mga kasembreros, yung ating mga regalo na mula sa Diyos. Hindi man siya material gift, kundi yung gift na spiritual, yung gift na talents natin mga kasembreros. Kasi gagamitin natin ito, no? Yung kung ikaw ay mahilig mag-serve, na mahilig magluto, so pwede yung gamitin yan para mag-serve sa church, no? Pwede kang tagaluto dun sa church tuwing may service or tuwing may okasyon. Or pwede ka magturo, no? So gamitin natin yon mga kasembreros, mag-serve tayo, maglinis tayo, and so on mga kasembreros. So kumaga pa, gagamitin natin yung talent natin, yung gift natin, yung skill natin para po sa iba, no? Sa ating kapwa mananampalataya, sa ating magulang, sa ating anak, sa ating family in general, sa ating family to be more specific mga kasembreros. So kasi ano rin yun parang kasalanan din yun mga kasembreros na hindi natin nagamit. Para siyang isang hidden treasure na nakatago na lang siya habang buhay. So kapag hindi natin na-discover yung ating talent, kagaya sa akin, no? Talagang talent ko talaga at saka skill at saka passion yung pagtitrivia, maliban sa Catholic, and of course sa pagtuturo ng salita ng Panginoon, sa pagtitrivia talaga mga kasembreros, yung mga kaalaman na binabahagi po natin. So yun po, no? So linangin natin, develop natin at saka alagaan mga kasembreros kasi nga stewards tayo. Kasi tatanungin niya sa atin ng Diyos, anong ginawa natin sa talent natin, anong ginawa natin sa ating skill, sa ating kakayahan, sa ating gift na na-receive sa Kanya. So, ginamit ba natin for the good? Kasi yung iba, may gift niya sila, may talent, may skill, may dunong, may talino, pero ginagamit nila sa masama, no? So, ganoon siya. May mga ganoong purpose din po ang kaaway, no? Ginagamit sa masama. What a powerful and profound message we have here. Now, this verse challenges us to reflect on the unique gifts and talents that each of us possess. It reminds us that these gifts are not just for our own benefit or glory, but rather they are meant to be shared with others. So, maliban kasi dun sa, syempre, no, gagamitin natin sa ibang tao, kasi nga ito yung purpose ng Panginoon kung bakit binigyan tayo ng talent, no? Parang binigyan tayo ng Diyos ng ating mga mata. So, nagagagamit natin sa mga mata maliban sa, of course, no, sa paggamit sa ating pang-araw-araw na buhay, no? Mga kasembreros. So, gagamitin natin ito para magbasa ng kanyang salita, no? Para makita yung wonders at saka wonderful creations ng Panginoon and to glorify God in general. So, ganoon po siya dapat mga kasembreros natin ginagamit. Hindi siya yung, gamitin natin sa masama, no? Yung ating mga mata, yung ating bibig, no? Of course, no? Gamitin natin sa pasasalamat sa Panginoon, sa mga good words, kind words, discipline, no? Ganun siya, pwede siya mga kasembreros, and then pagtuturo. So, basta nasa kabutihan ng general welfare mga kasembreros. So, kasi kapag ginamit natin yung ating bibig sa parating minumura natin yung ating anak, asawa, kapatid, magulang, and so on, so masama na po iyon, no? Hindi natin nagagamit ng tama yung ating kasi regalo ang buhay natin. So therefore, we must be a good steward. And ginagamit natin ito sa mabuti mga kasembreros. We as stewards of God's grace spread love, kindness, and compassion in the world by being entrusted with these gifts. We fulfill our purpose and contribute to the greater good by using our talents in service of others. So yun siya, no, kagaya na mention natin, kailangan para sa kabutihan ng nakararami, no, especially sa ating pamilya or sa ating kasamahan sa simbahan, sa ating mga kapatiran. So yun po, no, talagang let's strive to be faithful stewards of God's grace by sharing our gifts, sharing gifts generously with those in need. So yun,
may pera ka, gift yan, no? Material gift yan mga kasembreros. So, anong ginagawa mo sa pera mo, no? Pinanlustay mo lang ba sa mga walang kabuluhan or tinutulong mo sa pamilya mo, tinutulong mo sa nangangailangan, and so on. So, ganoon siya, no? Kagaya ng material gifts, yung ating mga intangible talents and intangible gifts, mga kasembreros, yung kakayahan natin, yung strengths natin. Let's say, marunong ka sa math, matalino ka sa math. So, kapag may nagpaturo sa'yo na, kuya, ate, pwede bang paturo, ganyan-ganyan. So, tulungan natin because that's one way of using your talent by helping or through helping them, mga kasembreros, no? Kindness ba? At saka service to others. So, may mga kapatiran tayo sa church, for example, na mahina sa English, tapos nagpaturo sa inyo, no? Paturo sa research, and so on. So, it's also sharing your gift, no? Using your gift to glorify God, of course, no? And helping those who are in need. Alright? So, kasi may kanya-kanya tayong regalo. Okay? Hindi siya regalo na material man. Pero no, in general, po pwedeng material, po pwedeng hindi material, mga kasembreros, immaterial gifts yung tinutukoy dito. So, as long as ginagamit natin for the welfare or charity, no? Pagtulong sa iba, sa ibang mananampalataya or sa ating kapwa-tao as a whole. Alright, sinama sa ating Word of God, no, po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no, at saka pagtulong sa iba by using the gifts that we have been bestowed by God, mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.